Nagpahayag si Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang Hezbollah na isang militanteng grupo sa Lebanon ay mas mahina na kumpara sa mga nakaraang taon. Nagpahiwatig ito ng kaniyang pananaw na ang grupo ay unti-unti nang nawawala ng impluwensya o lakas. Samantala, Biden at Netanyahu muling nag-usap para planong paghihiganti ng Israel sa Iran. Nagbabala si Prime Minister Benjamin Netanyahu na maaaring harapin ng Lebanon ang pagkawasak na katulad ng sa Gaza. Sinabi ni Netanyahu na napatay ng Israel ang mga terorista kabilang ang dating leader ng Hezbollah na si Nasrallah at ang kanyang mga kahalili. Ayon kay Netanyahu, nabawasan namin ang kakayahan ng Hezbollah. Napatay namin ang libo-libong terorista kabilang si Nasrallah at ang kapalit ni Nasrallah, pati na rin ang kapalit ng kapalit. Gayunpaman, hindi agad malinaw kung sino ang tinutukoy ni Netanyahu bilang kapalit ng kapalit. Sa ibang balita, sinabi ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant na ang posibleng susunod na leader ng Hezbollah na si Hashem Saifeddine ay malamang na napatay sa nakaraang pag-atake sa Beirut. Ang pahayag na ito ay lumabas ilang araw matapos sabihin ng Hezbollah na nawalan sila ng contact kay Saifeddine mula noong Biyernes. Ang mga pahayag ni Netanyahu ay ginawa sa isang video message para sa mga mamamayang Lebanese noong Martes, kung saan idiniin din ni Netanyahu na ang Hezbollah ay mas mahina kaysa sa mga nakaraang taon. Ayon sa Palestinian Health Authorities, ang patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza ay nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 41,965 na tao, habang halos lahat ng 2.3 milyong residente ng Gaza ay na-displace. Ang babalang ito ay naganap kasabay ng pag-deploy ng Israel ng mas maraming sundalo sa Lebanon at pag-uutos sa mga tao sa mga southern coastal areas at sa mga timog na subdivision ng Beirut na lumikas. Noong nakaraang pagkakataon, inangkin ng Hezbollah na nagpalipad ito ng mga rocket sa lungsod ng Haifa, ang pinakamalaking rocket barrage nito sa lugar. Matapos siulat ng militar ng Israel ang 85 projectile na tumawid mula sa Lebanon. Patuloy na pinalalawak ng Israel ang kanyang paglusob sa Lebanon. Halos isang taon matapos ang pagsisimula ng palitan ng putok sa Hezbollah na nagsasabing ang kanilang mga pag-atake ay bilang suporta sa mga Palestinian sa Gaza. Nangako ang Israel na titiyakin ang seguridad ng kaniyang hilagang hangganan sa Lebanon upang payagan ang pagbabalik ng mga libo-libong Israelis sa kanilang mga bayan at pamayanan. Samantala, Naim Kassem ng Hezbollah, kalmado at kontrolado sa gitna ng patuloy na labanan. Nangako ang parehong Hamas sa Gaza at Hezbollah ng Lebanon na ipagpapatuloy ang kanilang laban sa Israel. Noong Martes, sinabi ni Naim Kassem, ang pangalawang leader ng Hezbollah, na gagawin ng grupo na imposibleng makabalik ang mga Israeli sa hilagang bahagi ng bansa. Simula noong Setyembre 23, naglunsad ang Israel ng mga pag-atake laban sa mga bastion ng Hezbollah na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 1,473 na katao. Target ng mga pag-atake ng Israel ang timog at silangang Lebanon, pati na rin ang timog at gitnang Beirut na naglagay ng higit sa 1 milyong tao sa panganib at nagbigay ng malaking pressure sa sistema ng kalusugan ng bansa. Kahit na hindi nakaligtas ang baybayin ng Lebanon sa mga pag-atake, ang pinakabagong babala ng Israel sa paglikas ay nagpapahiwatig ng pagkapalawak ng kanilang operasyon sa hilaga. Inanunsyo ng militar ng Israel na ang kanilang 146th Division ay nagsimula ng limitado at target na mga operasyonal na aktibidad laban sa mga target ng Hezbollah sa timog kanlurang Lebanon.
Tiniyak ni Qasem na sa kabila ng masakit na mga pag-atake ng Israel, ang istruktura ng pamunuan ng Hezbollah ay nananatiling buo at ang kanilang kakayahan sa militar ay maayos. Tinukoy niya ang hangarin ni Netanyahu na tulungan ang mga displaced na Israeli na makabalik. Ngunit tumutol siya, marami pang residente ang mapipilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Elijah Magnier, isang military at security analyst, si Qasem ay lumitaw bilang pangunahing tagapagsalita ng Hezbollah na mukhang kalmado at kontrolado. Ito ang kaniyang pangalawang paglitaw mula nang magsimula ang labanan sa Lebanon at siya ay tila mas tiwala, sinabi ni Magnier sa Al Jazeera. Samantala, Biden at Netanyahu muling nag-usap para sa planong paghiganti ng Israel sa Iran. Nagkaroon ng 30 minutong pag-uusap si US President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Tumalakay ito sa balak ng Israel na gumanti sa missile strike ng Iran noong nakaraang linggo. Inilalarawan ng White House ang pag-uusap bilang tuwid at produktibo at nagkasundo sina Biden at Netanyahu na manatiling malapit na nakikipag-ugnayan sa mga darating na araw. Sumama rin sa tawag si Vice President Kamala Harris. Sa kanyang pahayag matapos ang tawag, sinabi ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant na ang pag-atake ng Israel laban sa Iran ay magiging nakamamatay, tumpak at higit sa lahat nakakagulat. Nagsasanib ang dalawang puwersa, ang pag-aatubili ni Biden na ilipat ang US sa isang digmaan laban sa Iran at ang pakiramdam ng ilang Israeli na may pagkakataon na silang makagawa ng malaking pinsala sa kanilang mortal na kaaway. Ang opensiba ng Israel laban sa Hezbollah ay nagbibigay sigla sa mga Israeli na sabik na makaalpas mula sa matagal na digmaan sa kanilang hangganan sa Lebanon. Para sa kanila, ang Lebanon ay tila tagumpay at pag-unlad na kaibahan sa sitwasyon sa Gaza. Sa kabila ng pag-atake sa Gaza na pumatay ng higit sa 42,000 na katao, karamihan sa mga ito ay mga sibilyan. Hindi nagawa ni Netanyahu na maabot ang kanyang mga layunin, ang pagkawasak ng Hamas at ang pagkuha muli ng mga hostage. Ang Hamas ay patuloy na lumalaban at hawak pa rin ang humigit kumulang 100 hostage. Dahil sa pinsalang dulot sa Hezbollah at Hamas, may mga Israeli na naniniwalang kailangan nilang direktang atakihin ang Iran. Ang isang nakapipinsalang airstrike laban sa Iran ay isang kaakit-akit na posibilidad para sa kanila. Isa sa mga target ng Israel ay ang heavily fortified sites ng Iran kung saan nagtatago ang mga nuclear facilities na pinangangambahan ng Israel. Gayunpaman, malinaw na tutol ng US sa ideyang ito na naniniwala na hindi pa handang gumawa ang Iran ng mga nuclear weapon. Isa pa sa mga pangunahing tagapagsalita sa Israel na nagtutulak kay Netanyahu na baliwalain ang mga nais ng US ay ang dating punong ministro na si Naftali Bennett. Naniniwala si Bennett na ang Iran ay mas mahina kaysa sa mga nagkaraang dekada dahil sa pinsalang idinulot sa Hezbollah at Hamas. Ayon sa kanya, ang pagkakataong ito ay isang bihirang pagkakataon upang makagawa ng tunay na pinsala sa Islamic regime ng Iran. Samantala, nagpatuloy ang tensyon matapos ang pag-atake ng Israel sa mga kaalyado ng Iran. Ang pinakabago ay naganap noong nakaraang linggo bilang tugon sa pag-atake ng Israel sa Hezbollah at ang pagpaslang kay Hassan Nasrallah. Ang US sa kabila ng mga pangyayaring ito ay patuloy na nag-aalala na ang pag-atake ng Iran ay maaaring humantong sa isang digmaan na ayaw nilang mangyari. Ang mga susunod na hakbang sa lumalalang sitwasyon ay nakasalalay sa lawak ng magiging pagganti ng Israel.